Okay, good morning sa inyong lahat. Okay, dealer na po ba lahat? Meron pa bang hindi dealer dito? Pakitaas ang kamay ng hindi pa dealer. Isa. Sino pa po hindi dealer? Isa lang. Okay, guard? Hindi, okay lang po yan. Okay lang yan. Okay, so ngayon, nandito po tayo para mag-NDO. Ang NDO ay isa po, ang tawag po dito, New Dealers Orientation. Isa po ito sa mga benepisyo kapag kayo po yung naging dealer ng First Vita Plus. Na dito, hindi lang tayo tinulungan sa kalusugan, hindi lang tayo basta tutulungan sa pinansyal, pati po edukasyon, tutulungan po tayo dito sa First Vita Plus. Kasi sabi nga nila, kapag ikaw nasa First Vita Plus, para ka raw naka-enroll sa isang kolehiyo na kung saan tinuturuan kang maging isang milyonaryo. Ang kurso mo nga raw, Bachelor of Science in Millionaires. Okay po ba yan? Okay. So ako po yung matagal na sa First Vita Plus. Mahigit 6 na taon na po ako sa First Vita Plus. At masasabi ko na isa po sa pinakamagandang blessing na pinakita ng Panginoon sa akin, ang First Vita Plus. Kasi dito, talagang nakuha ko yung mga gusto ko pong makuha, mga pangarap ko. Talagang dito, babaguhin ang buhay nyo, 360 degrees. Gusto niyo po ba yun? Yes! Sino may gusto? Taas ang kamay. Okay. So ngayon po, ang NDO nga po, ay isa sa mga benepisyo kapag kayo naging dealer. Kasi sa NDO, ang ibig sabihin niyan, New Dealers Orientation. Ang sinasagot na tanong sa NDO, why at how? Bakit ko yan gagawin? Paano ko ba yan gagawin? Malinaw? Kasi po ang dapat atinan ng mga hindi pa dealer ay yung BDF, Business Development Forum. Kasi po ang sinasagot niyang tanong, what? Ano ba negosyo? Okay, dito kayo nagdadala ng bisita. Dito ka nagdadala ng prospect mo. Kapag naka-atin na rito sa BDF, pwede ka nang umaten ng NDO. Kasi pagka hindi pa nakaka-atin ng BDF, hindi pa nakikita yung marketing plan, at pinatin nyo ng NDO, baka magulat po yung bisita nyo. Kasi biglang mga sumisigaw na lang yung mga dealer, power, grabe! Baka akala niya kung anong kulto na pinapasok niya. Okay? So, ang NDO, nahati po sa 3 module yan. NDO 1, NDO 2, NDO 3. Sa NDO 1, ang pinag-uusapan dito, more on attitude. Kasi tayo, pumasok sa negosyong to, magkakaiba po ang attitude po natin. Hindi pare-parehas tayo dito. Okay? So, kailangan, paglabas natin ng kwartong ito, after ng training na to, paglabas natin sa pintuan na yan, utak First Vita Plus na lang po tayo lahat. Isang attitude na lang meron tayo. So, kailangan magkaroon ng pagbabago. From ordinaryong empleyado, ordinaryong housewife, bigla kayong magiging isang big time na negosyante. Okay? So, kailangan magkaroon ng pagbabago. Sa NDO2, ang pinag-uusapan naman doon, more on skills. Sino mga prospect, sino mga ano gagawin kapag kasama mo na prospect mo, ano dapat sabihin, ano hindi dapat sabihin, dun po tinuturo sa NDO2. Sa NDO3, ito ay more on realization. After na nagawa mo na, napag-aralan mo ang NDO1, NDO2, bakit parang kulang pa ang mga cheque mo, hindi pa lumalaki? Parang mabagal pa ang paglaki ng cheque mo. So baka sa NDO3, pag-uusapan natin yan. Kasi baka may mga bagay na mali na ginagawa mo pa hanggang ngayon na dapat tanggalin mo na. At baka rin na meron mga bagay na dapat mo nang gawin na hindi mo pa ginagawa. So doon pag-uusapan si NDO3. At si NDO3, pag-uusapan din natin more on leadership and management. Paano mo i-handle ang grupo mo kapag ang grupo mo halos buong Pilipinas, may grupo ka na. Yung bang every week, bumabiyahe-biyahe ka na lang? Halimbawa, ngayon linggo to, nasa airport ka, papunta kang Davao. Kasi bibisita tayo ng mga downline mo ron. Sa susunod na linggo, nasa airport ka ulit, papunta ka naman Cebu. Dadalawin mo mga downline mo ron. Tapos, susunod na linggo, nasa airport ka ulit, pupunta ka naman ng Apari, Isabela. Kasi may grupo ka na. Talagang grupo mo halos buong Pilipinas na. Para ka tuloy Itbulaga, from Apari to Hulo. Ganun kalaki grupo mo. Alam nyo, pangarapin nyo po na magkaroon kayo ng malaking grupo.
Kasi napakasarap na meron kang malaking grupo na marami kang taong natutulungan na mabago ang buhay po nila. Imagine niyo pagdating mo pala sa airport pa lang, pagbaba mo ng eroplano, may mga sumasalubong na sa mga tao. Puro mga nakadilaw, naka-green na t-shirt, tapos may hawak na banner, ang laki-laki ng banner, nakasulat, "Welcome, Power Upline from Manila." Tapos paglapit mo, sasabitan ka pa ng sampagita. Ang sarap pala na nasasabitan ng sampagita, na buhay ka pa. Naamoy mo siya. Okay? So pangarapin niyo po na magkaroon kayo ng malaking grupo. Okay. So bago ko simulan tong NDO1, gusto ko munang umpisahan sa isang kwento. Okay lang po ba? Yes. Okay. Meron dalawang lager mamumutol ng puno. Si lager A at si lager B. Parehas po sila ng edad. Parehas sila ng laki ng pangangatawan. Okay? At parehas din ng laki ng lagari na ginagamit po nila. At sa maghapong paglalagari po nilang dalawa, si A, nakakaputol po ng 10 puno. At si B, nakakaputol ng 20 puno. Sabi ngayon ng may-ari ng kumpanya, imbestigahan nyo nga si A, mukhang lugi ako sa pinapasahod ko sa kanya, pares naman sila ng sahod ni B, pero mas maraming puno na napuputol si B. So, imbestigahan nyo si A. So, ganun nga po ang ginawa nila. Inimbestigahan nila si A. Si A pala, pumapasok before 8 o'clock. Nagbabandi clock. Tug! Teka muna. May bandy clock ba sa gubat? Di bale, kwento lang naman. Lagyan natin ng bandy clock. Tug! Lalagari siya. 10:00, dapat coffee break. Hindi siya nagbe-break. Lalagari lang siya. 12:00, siyempre, tao rin po yan, nagugutom, lunch break. Kakain siya. Pagdating na 1:00, lalagari na siya ulit. 3:00, dapat coffee break ulit. Pero hindi siya nagbe-break. Lalagari lang siya. At titigil lang siya pagdating ng 5:00 ng hapon. At sa maghapong paglalagari po niya, nakakaputol siya ng 10 puno. Sabi ng may-ari ng kumpanya, masipag naman pala yung taong yan. Hindi nga nagpapahinga. Ang imbestigahan nyo nga, si B. Bakit siya nakakaputol ng 20 puno? So, inimbestigahan nila si B. Si B, pumapasok din before 8 o'clock. Nagbabandi clock. Tug! Lalagari. 10:00, magko-coffee break siya. 10:30, lalagari na ulit. 12:00, lunch break. Kakain siya. 1:00, lalagari na ulit. 3:00, coffee break ulit. 3:30, lalagari na ulit. At pagdating ng 5:00 ng hapon, 20 puno ang napuputol po niya. Sabi ng may-ari ng kumpanya, mas marami pang pahinga to, pero mas marami siyang napuputol na puno. Alamin niyo talaga kung ano ang sikreto niya? At alam niyo kung ano na-discover nila? Kung ano ang sikreto ni B? Ang sikreto ni B ay nasa pagpapahinga. Na tuwing nagpapahinga, nagko-coffee break, mabilis, tapos hahasain niya yung lagari niya. Dating ng lunch, kakain lang na mabilis, hahasain ulit ang lagari niya. Kaya pala si B, mabilis makaputol ng puno. Katulad nyo rin po. Anong oras to? Magtatanghalian na. Dapat nasa bahay ka at nagpapahinga at naghahanda ka ng pagkain mo. Pero nasaan ka? Nandito ka at naghahasa ka ng kaalaman mo. Kaya huwag kayong magtaka. Pagdating ng araw, mas marami kang napapasaling tao kaysa sa iba na hindi naghahasa ng kaalaman po nila. Kasi mga ibang dealer, ang mga ibang dealer, hataw lang ng hataw. Hataw dito, hataw doon, hataw. Bye-bye. Hanggang sa nawala sa negosyong ito. Hindi nila alam ang tamang paghataw. Hindi basta hataw ka lang ng hataw. Dapat alam mo tamang paghataw. Pansinin niyo mga boxer. Ang boxer, kapag sumuntok, at ang kamay niya hindi tumama, ibinabalik niya kaagad ang kamay niya. Bakit po? Kasi nire-reserve niya yung lakas niya. Kasi kung ang suntok ng boxer, pahalihaw lang, ganyan lang, may kalmot pa, may kurot pa. Isang suntok lang ng kalaban, tulog na po yan.
Ganon din po tayo. Hindi pwedeng hataw lang ng hataw. Dapat naghahasa kayo ng kaalaman nyo sa negosyo natin na to. Kaya palakpakan nyo sarili nyo kasi kayo po si Lager B. Okay? So magsisimula na tayo. Dito muna tayo sa why. Okay. Bakit ko ba gagawin ang isang MLM? Yan ang sabi ng iba. Why MLM? Ano ba ibig sabihin ng MLM? Multi-level marketing. Meron pang isang tawag dyan, yung madalas mo napapakinggan. Networking, na nung araw, diring-diri kang pakinggan. Yes, di ba? Pero ngayon, nasa networking ka. Alam nyo, ganun din ako nung araw. Kasi hindi ko pa naiintindihan. Alam nyo ba, ang MLM, maganda po para sa lahat ng tao. Kung maiintindihan lang nila. Pero hindi po lahat ng tao ay maganda para sa MLM. Kasi maraming tao, gustong-gustong yumaman, gustong-gustong kumita, pero ayaw magtrabaho. Ayaw mahihirapan. Okay? So ngayon ang tanong, bakit ba ako mag-MLM? Ano ba meron sa MLM? Maganda naman na natapos ko. Meron naman akong magandang profesyon. Maganda naman ang posisyon ko sa kumpanya. Meron naman akong maliit na negosyo. Bakit pa ba ako mag-MLM? Ano ba meron sa MLM? Unang-una, sa MLM, kayo ang boss. Masarap po bang maging boss? Yes, napakasarap. Ako po, nung araw, nung ako po nagtatrabaho pa sa Makati, kami ng mga kaopisina ko, inggit na inggit po kami sa boss namin. Kasi kami ng mga kaopisina ko, dapat pumasok po kami before 8 o'clock. Okay? So pag 8 o'clock ang pasok, dapat alas 6 pa lang na umaga, gising ka na. Di ba? Babiyahe ako from Pasig to Makati. Pag alis ko ng bahay, planchado yung barong ko. Pero pagdating ko sa Makati, para na akong ginahasa ng 3 bakulaw noon. Gusot-gusot na yung barong. Kasi bakit? Nagkukumit ka lang. Siksikan sa bus. Tapos ang konduktor parit-parito. Kinikis-kis yung katawan niya sa'yo. Di malulukot ang barong mo. Samantalang yung boss namin, pumapasok siya mga 10:30, 11 o'clock. Ganyan dumating ang mga boss. Pagdaan niya sa harapan namin, humahalimuyak ang bango-bango. Pati ang barong niya, walang kalukot-lukot sa likod. Para ba doon lang niya sinuot sa parking? Di ba gano'n ang mga boss? Nakahanger lang sa kotse niya yung barong niya. Pagdating ng parking, tsaka niya isusuot yung barong niya. Di pagdaan niya sa harapan namin, humahalimuyak ang bango-bango. Tapos ang dami nakabuntot sa kanya. Dyaryo, kape, mga nakabuntot ng ganyan sa kanya. Tapos pagdating niya sa kwarto, uupo yan, magkakape, babasa ng dyaryo, may mga kakausapin ng konti, may pipirmahan, tapos may tatawagan sa telepono. Ang tagal-tagal niyang kausap. Tapos mga 12:30, alauna, ibababa na niya telepono. Tapos tatayo na yan, lalabas na opisina. At magkikita na kami bukas na ulit. At pagdating ng sahuran, mas malaki po ang sahod niya. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng boss at ng empleyado. Between boss and empleyado, sino madalas nakakaltasan pag nalilate? Between boss and empleyado, sino madalas napapagalitan pag nalilate? Between boss and empleyado, sino pwedeng mag-travel abroad? Between boss and empleyado, sino pwedeng bumili ng mamahaling bagay? Between boss and empleyado, sino meron maganda asawa? O, gulugod na kayo. Nagkagulo na kayo. Empleyado. Kasi po bakit? Ang mga boss, bata pa yan, mayaman na yan. Okay? Bata pa lang, pinagkakasundo na ng mga magulang yan. Yung mga kasosyo ng magulang nila sa negosyo, yung mga anak, pinagkakasundo para wag kumalat ang yaman nila. Kaya karamihan sa mga boss, hindi makapamili ng mapapangasawa nila. Ang mga babaeng Pilipina, dalagang Pilipina, ang lagi niyang hinahanap na magiging asawa ay yung mga lalaki may trabaho. Kaya po madalas nakukuha ng mga dalagang Pilipina ay mga empleyado. Kaya lang po sa sobrang hirap ng buhay ngayon, yung asawa ng empleyado, nakukuha ng boss. Hindi, chismis lang yon. Okay. Dito sa ginagawa natin, kayo ang boss dito. Hindi mo boss yung upline mo. Hindi mo boss yung mga top earner dito.
Hindi mo boss yung mga doktor natin dito. Hindi mo boss yung mga speaker dito. Ang boss mo rito, sarili mo. Ikaw ang magsasabi kung kailan at kung paano mo to gustong gawin. Walang magsasabi sa'yo, hoy, 8 o'clock na, gumising ka na, pamalilate ka pa. Walang magsasabi sa'yo ganun. Gusto mo gawin mo Vita Plus, tuwing umaga lang eh. Gusto mo gawin mo Vita Plus, tuwing tanghali, o kaya tuwing hapon. Gusto mo gawin Vita Plus, tuwing gabi. O kaya, huwag nyo itong gagawin sa madaling araw, baka puro addict na kausap nyo noon. Okay? Ibig sabihin, hawak nyo ang oras nyo rito. Di ba napakasarap magtrabaho na hawak mo ang oras mo? Yung walang gumigipit sa'yo. Di ba ba? Okay, so isang dahilan yan kung bakit mo idadagdag sa ginagawa mo ngayon ang MLM. Ano pa maganda sa MLM? Dito po nakikita nyo na nagagawa nyo yung tinatawag na law of leverage. Ano ibig sabihin yan? Pagpaparami ng sarili mo at oras mo sa ibang tao para kumita ka ng mabilis at malaki. Saan ba nanggaling ang salitang leverage? Galing po yan sa root word na lever. Ano po ba yung lever? Hindi po atay. Okay? Liver po yun, liver. Ang lever, yun po ang mga tools and equipments para pagaangin yung mabibigat na bagay. Ang mga example ng lever, jack na sasakyan. Lever po yan. Chain block, yung kadena, di ba? Pulley, lever po yon. Yung sasakyan mismo, lever yan. Elevator, lever. Escalator, lever. Tingnan nyo, sample lang ko kayo, ha? Maraming tao, dadalin mo sa isang lugar. Ano nagpagaang doon? Yung sasakyan. Maraming tao, ipapanik mo sa mataas na lugar, ano nagpagaang doon? Yung elevator, yung escalator. Parang ganito yan. Kung meron tayong makina ng sasakyan ngayon, kahit siguro tayong 4, hindi natin kayang buhatin yon. Di po ba? Samantalang kabitan mo ng chain block, yung kadena, kahit nag-iisa ka, maiaangat mo yung makina ng sasakyan. Parang ganito po yon. Sabihin natin ito po, big rock, malaking bato. Karaniwan, para magalaw ang malaking bato, ang ginagawa natin dyan, naglalagay tayo ng kalang o kalso. Bakal man yan, kahoy man yan, basta yan ang lever dyan. Kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng kabigat ang bato, basta nilagyan mo ng lever at ginalaw mo ang bato, gagalaw. Di po ba? Sabihin natin, yung lever mo, ganito lang kaigsi. Ang bato, mabigat, magaan. Mabigat yan. Pero, habang humahaba ang lever mo, ang bato, gumagaang. Okay. Sabihin natin halimbawa, hindi siya bato. Sabihin natin halimbawa, siya ang iyong napakalaking pangarap. At itong lever na to, ito ang mga tao sa ilalim mo. Kapag ang tao mo sa ilalim, kokonti pa lang, maigsi pa lang, ang pangarap mo ba, mabigat, magaang makuha? Mabigat makuha yan. Pero habang humahaba ang lever mo, dumadami ang tao sa ilalim mo, ang pangarap mo gumagaang. Dito sa MLM, nagagawa niya yan. Nale-leverage mo sarili mo. Okay? Kasi sa labas, nagtatrabaho ka ng pang-10 tao, ang bayad sa'yo pang 1 tao lang. Kahit anong tumbling ang gawin mo sa harap ng boss mo, kahit nag-i-split ka pa kapag nagsiserve ka ng kape, ganun pa rin ang sahod niya. Ganun pa rin sahod mo. Hindi niya dadagdagan yon. Sa MLM, nagtatrabaho ka ng pang 1 tao, pero ang ibabayad siya rito, hindi lang pang 10 tao, hindi lang pang 100 tao, kahit pang 1,000 tao, babayaran ka rito. Kasi naparami mo na ang sarili mo. Na-leverage mo na ang sarili nyo. Imagine niyo yung image ng isang pugita. Di ba? Isang pusit, di ba? Maraming kamay. Okay? Octopus. So kahit ano gawin ng kamay niya, marami nagagawa. Ganon din po. Alam mo kapatid, ba't ka nahirapan kumita ngayon? Kasi nakaasa ka lang sa sarili mo. Kahit nasa abroad ka, pag ikaw nagkasakit, tapos ang kita mo.
Kapag tumigil ka sa ginagawa mo ngayon, tapos ang kita mo. Bakit hindi mo subukang paramihin ang sarili mo? Bakit hindi mo subukang i-leverage ang sarili mo? Okay? So number 3, dito nakikita mo ang pagkakaiba ng big money versus small money. Nung tayo'y bata pa, kahit magkano bigay sa'yo ng magulang mo, masaya ka na. Tatakbo ka sa mga tindahan, bibili ka ng gusto mong malilit na laruan, bibili ka ng mga candy, ang saya-saya mo na. Pero habang lumalaki ka, nagkakaedad ka, naiintindihan mo value ng pera. Di ba? Lalo na sa mga lalaki. Nung nagbinata kayo, humingi ka ng pang-date sa nanay mo, bigyan ka ng 20. Di ba masama loob mo? Ano mangyayari sa 20? Lalo na sa panahon ngayon, sini pa lang 180 na. Di ba? So dito sa MLM, nakikita mo ngayon ang pagkakaiba ng big money versus small money. Tanong lang po, may mga kakilala ba kayo sa labas na kumikita po ng 10,000 isang buwan? May mga kaibigan ba kayo, kamag-anak kayo, kakilala nyo, na kumikita ng 10,000 at least isang buwan? Marami po ba? Marami. Kung yan po ita-times natin ng isang taon, 12 months, yun po ay 120,000 per year. At kung yan naman po ita-times natin ng 30 years, yan po ay 3.6 million. Tanong ulit, sa Vita Plus, may mga kakilala ka ba sa Vita Plus na kumikita ng 100,000 isang buwan? Marami po ba? Yes, marami. Sa katunayan, gumawa pa ng libro ang may-ari ng kumpanya. Di po ba? Para ipakita yung mga taong naging successful. Okay. Kung yan iti-times natin ng isang taon, 12 months, yan po ay 1.2 million per year. At kung yan na may ita-times natin ng 3 taon, yan po ay 3.6 million. Tanong, parehas po ba na 3.6 million ito? Yes, parehas lang po yan. Pero alin po ba malaki? Nasa taas, nasa baba. Nasa baba. Bakit po? 3 years, 30 years. Ano depression nila? 27 years. Ano gagawin namin sa 27 years? Mag-enjoy. Mag-beach kahit hindi summer. Samantalang yung iba, 27 years, nakasubsob pa rin sa trabaho niya. Kapatid, hindi mo kayang tapusin ang trabaho mo. Pero ikaw, kaya kang tapusin ng trabaho mo. Ano nang tipid namin? Time. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang time dito. Kasi time nga po ang nase-save namin dito. If you give time, you will save time. If you spend time, you will gain time. Kapatid, kung busy-busy ka ngayon, mas lalo mong dapat gawin ng MLM. Kasi ito tatanggal ng busy mo. Malinaw? Okay? Ano pa? Number 4. Dito po ay copy business. Kopya-kopya. Ano po ba madali? Mag-isip, mangopya. Mangopya, wag ka na mag-isip. Lalo kung wala ka na iniisip. Sabi nga nila, kung sa school, bawal ang mangopya, dito mas magaling kang mangopya, valedictorian ka rito. Ano kokopyahin mo? Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga upline mo. Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga achiever natin. Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga icons, mga top earners natin. Kung bakit nabago ang buhay nila. Kasi ugaling-ugali ng dealer, especially mga bago, na ayaw nyo pumunta na opisina pag wala naman kayong kasamang bisita o guest. Tama, mali? Tama, mali? Ayaw na ayaw. Nalalayuan sa Ortigas. Ang layo naman na Ortigas eh. Samantalang gustong pumunta ng Saudi. Ano ba malapit? Saudi o Ortigas? Ortigas. Kapatid, kung doon kaya yaman sa lugar na yon, walang dahilan para hindi mo puntahan yung lugar na yon. Mali na po? Nag-guess nyo? So copy business, ugalihin nyo pumunta ng opisina. At lalong mas magandang pumunta ng opisina pag wala kayong bisita. Kasi pag may bisita ka, di ba very busy ka?
Inaasikaso mo, guest mo. Di ba? Pinagre-reserve mo pa ng upuan yan. Kasi maraming umaattend ng seminar eh. At kapag mainit yung aircon, maraming bisita, hindi kaya ng aircon, yung guest mo, pinapaypayan mo pa yan. Kasi baka mainitan siya, hindi siya maging komportable. At kapag yung guest mo, galing pa sa trabaho, galing pa sa malayong lugar, medyo gutom-gutom pa yan, sinusubuan pa ng sandwich yan. Sige, subuan kita, kinig ka lang ha. Kasi baka mamaya hindi niya maintindihan negosyo, hindi wala kang 1.5. Mukhang 1.5 pala, no? Okay? So, ibig sabihin, busy ka pag may kasama kang bisita. Samantalang pag wala kang guest, maluwag na maluwag ang oras mo. Pumunta ka ron, pwede kang makisit-in sa mga nagte-training, pwede kang umatin ulit ng marketing plan para matutunan mo. Para masagot pa yung mga tanong na naglalaro po sa isipan nyo. At pwede kayong mag-observe sa mga tao na nagpe-presentation doon, table presentation, nagwa one-on-one. Kasi obserbahan nyo sila kung paano niya i-handle ang kausap niya. Kasi kung anong tanong ang itinatanong sa kanya, tandaan nyo po, yun din ang tanong na ma-encounter niya sa labas. Kasi isang negosyo lang ang inaalok nyo. At kung paano niya sagutin yon, yun din po dapat ang matutunan nyo kung paano sagutin yung mga itatanong sa labas. Alam nyo ba, yung mga kakilala natin, nakukumbinsi lang sila kapag nasasagot nyo mga tanong po nila. Kasi pag hindi nyo nasagot ang tanong nila, pinagdududahan nila kayo na hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Bakit ako sasama sa'yo? Pero pag lahat ng tanong nila, nasasagot mo, nasasatisfy mo sila, naiisip nila at nakikita nila sa'yo na alam mo ang negosyong pinasok mo. Okay? Kaya ugaliin nyo pumunta sa opisina. Kasi napakaganda pupunta sa opisina. Ang mga energy ng tao ron, ibang klase. Puro positive ang energy ng mga tao ron. Kaya mahahawa ka ng pagka-positive ng mga tao ron. Malinaw? Okay? Ano pa? Number 5. Dito po, nagagawa nyo po yung tinatawag na, ito po ay nakikita nyo na, wave of the future. Ibig sabihin, ito po ang trend, ito ang uso, ito ang mag-e-exist sa mga darating na panahon. Okay. Alam niyo ba, nung araw, para magkaroon ng komunikasyon ang tao, ano sistema? Sulat. Pero bago nauso ang sulat, may mas nauna pa dyan. Usok. Pag nagpa-usok sa kabilang bundok, alam ng kabilang bundok kung ano ibig sabihin ng usok na yan. Ang tao na di-develop hanggang sa matuto tao. Hanggang sa matuto magsulat ang tao. So, naging komunikasyon ng tao, sulat. Kaya lang nakita problema sa sulat. Matagal ang sagot, matagal ang response. Bibilang ka 2, 3, hanggang 4 na araw bago masagot ang sulat mo. Imagine niyo, ganyan ang komunikasyon natin ngayon. Diba? Sinulatan ka ng katulong mo, ate, nasusunog bahay natin, ano gagawin ko? O 3 araw, 2 araw ang sagot. Eh di pagpunta ng kartero, wala na bahay nyo. Let's see, oh? So nabago. Hanggang sa mauso mga telepono. Landlines. Okay, landlines, may mga telepono sa bahay. Kailan nakita problema sa telepono? Pag umalis na ng bahay, yung hinahanap mo, putol na ulit ang komunikasyon. Kaya nagbabago technology. Puro papadali para sa tao. Hanggang sa mauso, pager, beeper. Di ba? Pag may nag-page sa'yo, may komunikasyon. Nakita problema sa pager. Nasa highway ka. Highway. Walang kabahay-bahay. Highway. Ang haba-haba ng NLEX, ang haba-haba ng SLEX. May nag-page sa'yo. Tawag sa bahay. ASAP. Saan ka tatawag? Hanggang sa mauso, cellphone. Tatatandaan niyo ba yung unang cellphone, yung mga kulay puti? Ganyan kalaki? May antena. Ang laki-laki na antena. Pwedeng doorknob, pwedeng pangkudkod, pwedeng palo-palo. Imagine niyo ganun cellphone natin kaya ngayon. Di ba ngayon ang uso ngayon? Ang cellphone ng isang tao, 2, 3. Di ba? Isang tao, 3 cellphone. Tapos naka-leather case pa. Imagine mo, may leather case ka rito. Para kang MMDA noon. Okay? So, nakita problema rin sa cellphone, magastos. Kasi puro tawag lang yun eh. Kaya nilagyan nila ng text. Natatandaan niyo yung mga unang text, yung one-liner? Yung umaandar? Yung pag nagbabasa ka, umaandar. Pag nalagpasan ka, ulit. Ang hirap magbasa na umaandar. Kaya nung mauso ngayon, dinivelop ang bago. Kahit ilang page. Di ba pwede na mag-text? At may nilagyan ng camera, video, MP3, MP4, TV. Baka sa mga darating na araw, huwag kang magtaka. After na gamitin mo cellphone mo, o sige, Mare, punta na ako dyan, Mare. Sasakay ka na sa cellphone mo, aandar na yan.
Kasi bakit? Puro papadali para sa tao. Ganon din po sa pagninegosyo. Ang pagninegosyo nung araw, palitan lang ng kalakal. Barter system. Dati, di ba, palitan ng kalakal, barter system. Hanggang sa mauso, sari-sari store. Na mauso sari-sari store, lahat nagtayo ng tindahan. Eh yung iba, ayaw nila na may tindahan. Kasi pag may tindahan ka, naka-stack ka lang sa bahay nun. Di ba? Pansinin niyo yung mga may bagong tindahan. Pag may bagong tindahan, ang laki-laki ng butas sa harap. Yung abutan ng pera, tsaka abutan ng produkto. Di ba? Laki ng butas, ganyan. Pero pansinin mo, habang lumalago yung tindahan niya, ang butas naman lumiliit ng lumiliit. Hanggang sa ganyan kalaki na lang yung butas, di mo nakikita yung sa kabila. O sino yung nasa kabila. Di po ba? Kasi kinulong na niya sarili niya doon sa tindahan niya. Eh yung iba, ayaw na may tindahan kasi may stock ka lang sa tindahan eh. Yung iba, gusto magnegosyo, may halong pasyal-pasyal. Gagala-gala. Kaya nauso direct selling. Di ba? Nagbabahay-bahay. Eh yung mga mayayaman, ayaw nila ng direct selling. Kasi ayaw nila na nagbabahay-bahay. Ang katwiran ng mayaman, may pera ko. Kaya kong bumili ng isang negosyo, isang sistema. Kaya nauso franchising. Eh hindi naman lahat kaya bumili ng franchise. Imagine para magkaroon ng yung malaking franchise na yan, milyon ang kailangan mo. Tapos naglabas nga ng maliit na franchise, 50,000, 30,000, 60,000. Ano yung franchise na yon? Meron kang stainless na kariton. Tinda mo fishball, squidball, gulaman, juice. Magpi-fishball ka rin, nilagay ka lang sa mall. Naglabas ka pa ng 50 mil. At hanggang lumabas yung pinaka-latest na pagninegosyo, pinaka-high-tech na pagninegosyo, multi-level marketing. Nasa halagang 7,699, kaya mong kitain ang kinikita ng mga may-ari ng malalaking franchise na yan. Okay? So ito ang mga dahilan kung bakit nyo po gagawin ang MLM at isasabay mo sa ginagawa mo ngayon. Tanong, maganda ba ang MLM? Yes. Okay, tanong na iba. Okay, upline. Maganda pala MLM. Tanong lang po upline. Bakit naman po sa dinami-dami ng MLM sa Pilipinas, bakit naman po First Vita Plus ang pipiliin ko? Ano po ba meron sa First Vita Plus? Unang-una, kapag pumasok po kayo ng isang MLM company, ang una niyong titignan, yung mga may-ari. People behind the company. Dapat yan ang titignan mo. Sino ba yung mga taong sinasamahan nyo? Mga seryoso bang negosyante yan? O baka mga dating networker lang? Na kumita sa dating networking nila, nagsosyo-sosyo, nagtayo ng sariling MLM company, pag nagkatampuhan, nag-away, kanya-kanyang hiwalayan. Kanya-kanyang panibagong tayo ng MLM company. Mapupunan nyo yan, ng mga late 2006 hanggang mga early 2008. Ang mga networking company, MLM company, parang kabute. Now you see, now you don't. Swerte na kung tumagal na 1 taon, 2 taon ang isang MLM company. Kapatid, mag-iisang dekada na ang First Vita Plus. At magse-celebrate naman sa Araneta Coliseum. Palakpakan natin ang ating kumpanya. Okay? So, ibig sabihin, nasa matatag. Seryoso yung mga may-ari sinasamahan natin. Sino ba ang ating chairman? Okay, Mr. Socrates. Sok, yan ang nickname niya. Sok Tumpalan. Hindi yan Sales Override Commission. Ha? Yan ang nickname ni Sir Sok. Okay, ano background ni Sir Sok? Graduate siya na Ateneo. Licensed siya na Microsoft Engineer. Dati siyang General Manager ng LBC International for 5 years. Kaya pagdating sa technical, tsaka logistics ng ating kumpanya, negosyo, alam na alam ng ating chairman yan. Hands-on siya dyan pagdating dyan. Okay? Sinong ating presidente and CEO? Ang kanya may bahay. Ma'am Rodora Taktakan Tumpalan. Kung tawagin natin, Ma'am Doyi. Okay? 2006 nabigyan si Ma'am Doyi ng award as People of the Year. Ang mga kasama niya nabigyan ng award, Joe de Venecia, Susan Roses, Manny Pacquiao, Secretary Ace Durano, may-ari ng Hortaleza, may-ari ng National Bookstore. At isa, si Ma'am Doyi sa nabigyan ng award na yon. At kung kayo mapapasyal sa National Bookstore, hanapin nyo yung libro na Go Negosyo. Meron ba tayo dyan? May dala ba dyan? Okay, Go Negosyo Book. Yung Go Negosyo Book, sinulat po yun ni Joey Concepcion. Sino si Joey Concepcion? May-ari po ng RFM. May-ari ng gumagawa ng mga Selecta Ice Cream, Sweep Hot Dogs, pati po yung mga aircon, Kondura.
Okay? Sumulat siya ng isang libro na sinulat niya ron yung mga successful na negosyante sa Pilipinas. Nandun ang mga Ayala, Cojuangco, Lopez, okay? At isa po, si Ma'am Doyi sa nakasama sa librong yon. Ano punto, kapatid? Yung may-ari ng ating kumpanya, kinikilala rin siya ng mga kilalang tao. Hindi para sirain nila yung magandang pangalan nila kung gusto lang po nilang manloko ng tao. Okay? Alam nyo, kapag nakakasama namin si Ma'am Doyi, Sir Sok, meron silang sinasabi na talagang pag napakinggan mo, nakakataba sa puso. Lagi nilang sinasabi na gusto rin nilang makita ang First Vita Plus na hindi na tayo ang gumagawa nito. Yung mga anak na natin, mga apo na natin, sila na yung mga dealer ng First Vita Plus. Ano punto, kapatid? Pangmatagalan, long-term na pagninegosyo. Malinaw po? So palakpakan natin ang may-ari po ng ating kumpanya. Okay? Ano pa? Pagbabasihan mo, pag pumasok ng MLM, yung produkto, yung products natin. Okay? Dapat ang produkto mo, pag pumasok na isang MLM, ang produkto mo unique. Ikaw lang ang meron. Kasi kung ang produkto mo, maraming comparison sa labas, ba't pa ako magdi-dealer yan? Eh di bumili na lang ako sa labas. Samantalang kung ikaw lang ang meron ng produkto mo, no choice siya kundi mag-dealer. Kasi ikaw lang ang may produkto. Malinaw po? Okay, kasi mahirap po kapag ang produkto inaangkat sa ibang bansa. Unang-una, tinutulungan mo ibang bansa. Hindi mo tinutulungan ang produktong Pilipino. Pangalawa, problema mo sa ibang bansa, presyo. Kasi ang dolyar nagbabago. Di ba? Pangatlo, ang problema mo ron, hindi natin hawak ang produkto natin doon. Kasi may ibang nagme-may-ari ron. Okay? Kapag yung nagme-may-ari ng produkto na yon sa ibang bansa, nakakita na magaling magbebenta ng produkto nila rito sa Pilipinas, after ng kontrata sa atin, ng produkto na yon, ililipat nila sa ibang grupo yon. So, mawawala produkto natin. Kasi hindi natin hawak. Marketing arm lang tayo rito. Malinaw po? Okay? Ang produkto natin, sariling atin, tayo gumagawa, tayo nagmamanufacture ng ating produkto. At ang produkto natin, from beginning to end, Pilipino. Nakakatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino. Malinaw po? Sabi nga, proudly Pinoy ang First Vita Plus po. Okay? Kaya gumamit kayo ng ating produkto. Okay? Napakaganda ng ating produkto. Napakahirap po kasing magpatotoo sa mga kakilala nyo na kayo hindi nakagamit ng produkto. Baka mamaya tanungin ka, ano ba lasa ng Vita Plus? Eh, mapakla-pakla yata, mapait-pait yun. Hindi nyo alam ang lasa. Ano ba sangkap ng Vita Plus? Eh, alam ko pa, may kalabasa, may okra, may ampalaya, may talong. Eh, kang pakbit yata, inaalok mo eh. Dapat alam nyo, 5 sangkap. Ano unang sangkap? Pangalawa? Pangatlo? Pang-4? Pang-5? Ano flavor o lasa? Ano pa? Ano pa? Yun, alam mo naman pala. Okay? So, napakaganda na ating produkto. At ang produkto natin, maraming natutulungan. Okay? Kaya ka nga binigyan ng libreng 2 kahon. Para yung 10, benta mo, yung 2, gamitin mo. Para malaman mo yung produkto mo. Kasi ang hirap magbenta ng produkto pag hindi mo alam ang produkto mo. Dapat ikaw muna ang maging produkto ng produkto mo. Kaya ba nakakita ng balita, gito nakalagay sa balita, Ale nagtitinda sa malamig na matay sa uhaw. Ano ibig sabihin? Siya mismo hindi gumagamit ng produkto niya. Malinaw po? Okay, so ano pa? Number 3. Yung ating marketing plan. Okay? Marketing plan po ng First Vita Plus. Napakasimple. Kahit walang pinag-aralan, kayang itindihin. Kahit bata, kayang intindihin ng ating marketing plan. Ang tawag sa ating sistema, binary. Bakit? Left and right. This is you. Group A, Group B. Left and right. 2 side lang. Pero, hindi po tayo yung mga naunang binary. Kasi yung mga naunang binary, kaya nadala yung mga tao, nahirapan silang gawin, yun po yung perfect binary. Ang perfect binary, ganito. Pag may isa ka dito, may isa ka rin doon. Sabay, pantay, at sabay papasok yan, may check ka. 2 dito, 2 doon, sabay, pantay, may check ka. 4 dito, 4 doon, sabay, pantay, may check ka ulit. 8 dito, 6 doon, wala kang cheque. Ganyan nung araw. Kaya yung mga tao nahirapan. Kaya sila nadala, napaso na sila. Okay, nakuha nyo? Kasi yan,
perfect binary yan. Kaya nga, ang nangyayari kapag nakakita sila ng ganyan, kasi nung araw, kailangan laging perfect mo yung triangle eh. Kaya yung mga ibang tao ngayon, pag pinakitaan mo ng ganito, sasabihin, ay pyramiding yan, scam yan. Hindi po yan ang basihan kung pyramiding ang isang company. Structure lang po yan. Pwede naman natin baguhin yan eh. Okay, ito, halimbawa, this is you. Sasali sa'yo sa kabila, magpapasali rin sila. Kapag dumami ng dumami, dealer mo, okay, mag-iimbita lang sila, magkakaroon din sila sa sariling dealer, hindi na pyramiding yan. Ano na yan? Spaceship na yan. Structure lang yan, kapatid. Hindi yan ang basihan kung pyramiding ang isang company. Tandaan nyo, ang mga pyramiding company, walang produkto. Puro tao-tao lang. Tayo, product-based tayo. Nagbenta ka lang ng produkto, bumili ka lang ng produkto, nagkataon, may negosyo ka na pwede ka pang kumita. Malinaw po? Okay? Nung araw kasi, talagang kailangan mape-perfect mo yung triangle. Sa atin, hindi. Kahit ano itsura ng kaliwa mo, sa kanan mo, okay lang po yun. Halimbawa, ganito. Ang A mo, ganito itsura. Okay? Ganyan na itsura ng A side mo. Sa B side mo, ganyan. Parang squid balls. Ganyan itsura. Okay lang po yan. Kahit hindi yan magkasabay, pumasok, kahit hindi yan magkapantay, may check ka. Malinaw? Ang tawag lang sa atin, head count lang, head count. Head count lang tayo. Hindi tayong perfect binary. Malinaw po? Okay, kung ikaw ang nakapagpasali rito, kaya ito naging dealer, bumili siya ng produkto, may matatanggap kang sales commission na 500. Sa'yo yun. Kung siya naman, ikaw napasali mo rin yan, may 500 ka ulit, sa'yo yun. Kung siya naman ang nagpasali sa mga ito, 1, 2, 3, 4, 5, meron siyang 500. Ikaw, ano matatanggap mo? Product voucher na 385, 5 rin ang matatanggap mo. Kung siya naman, nagpasali sa mga ito, siyempre sa kanya lahat yung 500. Ano na naman sa'yo? May product voucher ka na naman na 385. Kung ilan ang second level, kung ilan ang pinasali nila, ganun din karami ang product voucher mo. Malinaw? At kapag may nag-match, meron ka pang GSOC, Group Sales Override Commission. May 1.5 ka pa sa company. Nag-match, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, hanggang sa ina-armalite ka na ng 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Gusto ba ina-armalite ng 1.5? Sino may gusto? Taas ang kamay. Yan, napakasarap po na ina-armalite ng 1.5. Okay? So, ganun ang sistema natin. At kung mapapansin nyo, wala tayong posisyon. Di ba sa mga ibang company, may mga posisyon? Supervisor, assistant supervisor, assistant manager, manager, unit manager, general manager, diamond general manager, diamond supernato general manager. Ang daming posisyon. Kapag may posisyon, parang hagdanan po yan. Bawat posisyon, iba-iba ang percentage. Di po ba? Kapag ganito sistema, automatic yan, may quota yan. Tayo, wala tayong quota. Okay? Kapag may quota, hirap ang taong gawin. Ang nangyayari sa kanila ganito, yung kikitain niya rito, ipambibili niya ng maraming produkto para makakit siya doon sa mas mataas sa posisyon. Para tumaas ang percentage niya. Kaya yung kikitain niya rito, ipambibili ulit ng maraming produkto para makakit sa mataas. Yung kikitain dito, pambibili ulit ng maraming produkto para makakit sa taas. Ang nangyayari ngayon sa kanya, natatambakan siya ng produkto sa bahay nila. Kaya imbis na networking, ang nangyayari sa kanya, warehousing. Siya natatambakan ng product. Kaya bago mag-expire yung mga product na yon, siya mag-isa lumalaklak nun. Kaya pag nakausap mo sa Vita Plus, hindi na maintindihan ang marketing plan ng Vita Plus kasi bangag na siya. Gets nyo? May mga ganyan ba kinakausap? Yes. Sa Vita Plus, napakasimple ng ating marketing plan. At maganda rito, may tulungan dito. Kasi dalawang side ka lang eh. Lahat ng sasobra sa dalawa, itutulong mo sa mga nasa ibaba. Kung sino gusto mong tulungan. Malinaw po? Okay? So ito ang pagbabasihan nyo. Pag pumasok na isang MLM. Okay? Napakasimple lang ng marketing plan ng Vita Plus. Yung 500, walang limit. Magpasali ka na 100, magpasali ka na 1,000, 1,500 meron ka. Bakit walang limit? May kapalit pong benta.
7,699. Di ba? Nagbenta ka ng 7,699 eh. So walang limit yan. Kada makakabenta, may 500 ka. Product voucher, walang limit. Okay? Yung downline mo, nagpasali ng maraming tao, 100 ang pinasali niya, di 100 product voucher ka. Bakit walang limit? May kapalit na benta, 7,699. Alin ang may limit? Yung 1,515. Yun ang may limit. Kailangan magkaroon ng safety net. Kasi kung babayaran lahat, babagsak ang company. Kaya kailangan may safety net. 15,000 a day ka lang. 10 matches per day. Yun lang ang maximum mo. So, 10,1,5, magkano yun? 15,000 per day. Yun ang maximum natin ng isang account mo. Okay? 5 araw sa isang linggo, kung nagwawa 15,000 ka na in 5 days, 75,000 a week. Ilang linggo sa isang buwan? 4. So, 300,000 a month. Yun ang maximum ng isang account. Malinaw po? Okay. So, ito mga dahilan kung bakit mo gagawin ang First Vita Plus kumpara sa ibang kumpanya. Malinaw po? Tanong, maganda ba ang First Vita Plus? Yes, maganda po yan. Okay. Ang tanong ng iba, upline, bakit may nakausap ako sumali sa ganyang negosyo, First Vita Plus, pero bakit walang nangyari sa kanila? May mga nakausap ba kayong ganyan? Yes. Na sumali raw siya nung araw, pero wala naman nangyari. Gusto malaman? Yes. Dahil po dito. Takot, duda. Pag ito po ang pumasok sa iyo sa negosyong ito, takot at duda, wala po kayong gagawing aksyon. At pag wala kang ginawang aksyon, umasa ka na wala ka ring resulta. No action, no result. Takot. Ano ba nagagawa ng takot sa negosyo natin? Okay. Normal lang ang takot. Okay? Takot. Ito nangyari sa akin, maaaring nangyari sa iba sa inyo. Denial mo yung number ng prospect mo. Ay, nag-ring. Binaba mo. Bakit? Natakot ka. Baka mamaya pagtawanan ka niya, nagne-networking ka. Baka mamaya may itanong sa'yo, hindi mo masagot. Okay? Normal ang takot. Ang mga taong walang takot, yun po yung mga nag-ohormentado. Yun ang mga walang takot talagang tao. Okay? Kaya tingin ko naman sa inyo, normal pa naman kayo. Mukhang may mga takot pa rin kayo eh. Okay. Paano ba natatakot? Saan ba nanggaling ang takot? Ang takot galing po sa ating mga magulang. Kasi ako nakakita ko ng bata. Ang bata, hahawak ng apoy yan. Hahawak ng blade yan. Hahawak ng kutsilyo yan. Kasi walang takot ang bata. Paano natutong matakot ang bata? Tinakot ng magulang. Pasinin mo bata. Pag ayaw kumain, ano panakot? May ipis, may ipis. Sige, ayun ang ipis. Ipis pag di ka kumain. Kaya yung bata, lumalaki, takot sa ipis. May mga tao nga matanda na pero pag dinapo na ipis, hindi himatay pa eh. Di po ba? Kasi yun ang pinanakot sa kanya nung bata siya. Ano pa panakot ng magulang? Pag ayaw matulog ng bata, sige, may momo sa dilim, papatay ko ilaw, may momo sa dilim, may momo sa dilim. Yung bata tuloy natatakot. Momo sa dilim, tutulog na yung bata. Kaya yung bata, lumalaki, takot sa dilim. Ang hindi ko maintindihan, ngayon malaki ka na, gustong-gusto mo naman pupunta ng dilim. Baka nakilala mo na momo, pasalihin mo na. Okay? Kaya normal ang takot. Duda. Ano nagagawa ng duda sa negosyong ito? Hawak mo yung prospect list mo. Listahan ng mga prospect mo. Sabi mo ganito, number 1 sa listahan ko, si tita. Kasi si tita, mayaman. Sigurado ako, pag pinakita ko Vita Plus, sasali ito. Maya-maya, napaisip ka. Sabi mo, si tita mayaman. Baka mamaya, pag pinakita ko negosyo, di na niya pansinin ito. Kasi mayaman na siya. Inikisan mo na lang si tita. Isang araw, pagpunta mo sa opisina natin sa Ortigas, paglabas mo ng elevator, ang una mo nakasalubong si tita. At nung makita ka ng tita mo, hindi na napigil ang bibig niya. Sabi niya sa iyo, pamangkin, dito ka rin ba sa Vita Plus?
Alam mo, sinama ako ng kumari ko kanina. Umating kami ng seminar. Ang ganda pala ng Vita Plus. Eto, bumili ko 6 na bag. Tita, number 1 ka sa listahan ko. Alam mo kapatid, pag gano'n ang ginagawa mo sa mga prospect mo, parang ikaw na nagdidesisyon para sa kanila. Ang isang bagay, mananatiling no pag hindi mo ginawa. Pero kapag ang isang bagay ginawa mo, pwedeng no ang sagot, pero pwede rin namang yes. E di gawin mo na. Wala namang mawawala kung dati ka nang wala. May mawawala pa ba? Wala. Kaya gawin mo na. Kasi ugali-ugali ng mga dealer ganito. Lalo na yung bago. Gusto nyo kasi, lahat ng lalapitan nyo, gusto nyo, sasali ka agad sa'yo. Tama, mali? Tama. Ikaw nga, tagal mo sumali, tapos sila gusto mo sali ka agad. Karma-karma lang yan. Pinararamdam lang sa'yo yung naramdaman nung nag-imbita sa'yo. Mali na po? Okay? So, paano ko lalabanan si takot at duda? Ito pang laban. Takot at duda. Ang iyong knowledge, kaalaman. Sabi nila, pag meron ka raw no, meron ka raw edge. Pag may alam ka, lamang ka. Tama, mali? Tama. Di ba sa school? Pasilin niyo sa school. Sino mga lamang? May alam, walang alam? May alam, kaya nga lahat ng may alam, rowan yan. Paborito ng teacher yan, gusto laging nakikita. Asan yung mga walang alam? Nandun sa ropor. Katabi ng basurahan, nababato pa na eraser yun. Okay? Paano ka magkakaroon ng no? Eh di mag-learn. Pag nagkaroon ka ng kaalaman, ang kasunod niyan, okay? Pag inaral mo, pag nag-aral ka, nagkaroon kaalaman, ang kasunod niyan, mag-earn ka na. Kikita ka na. At kapag kumikita ka na, mabibili mo na mga gusto mo, mabibili mo na pangarap mo, may cake ka na ngayon. Pwedeng pakaway-kaway ka na lang dyan. Pag nakita ka ng mga downline, hi, upline, yes, downline. Isang kaway mo, 75,000 ang halaga nun. Kailan mo umpisa ang pag-aaral? Now, aralin nyo ang negosyo natin. Kasi kung ang knowledge nyo po sa negosyong ito, ganyang kalaki, at ang masasagupa mo sa labas na discouragement, ganyang kalaki. Alam mo naman, pagdating sa labas, di ba? Sari-saring impacto nakakaharap natin dyan. May mga nagingising aso. Okay? Pag ganito lang kalaki knowledge mo at ganitong kalaki discouragement, isang kurot lang sa'yo ni discouragement, sigurado ako aayaw ka na. Ang sakit. Best friend mo, in-invite mo, sakit. Tita mo, in-invite mo, ang sakit. Nag-invite ka, talagang close friend mo yun, simula elementary, high school, college. Best friend mo. Nung niyaya mo mag-Vita Plus, hindi sumama. Wala na, magkukulong ka na sa kwarto noon. Hindi ka nakakain, nangingitim na ganito, hindi ka matulog, hindi ka nag-aahit. Isa pa lang ang in-invite mo, naging miserable na buhay mo. Okay? Pero, kung ang knowledge nyo sa negosyong to, ganyang kalaki, kahit anong discouragement, kahit anong negative sabihin nila, nasasagot mo sila at napapatunayan mo sa kanila na tama ang negosyong pinasok mo. Okay? Di ba sabi ni Ernie Baron, pag may knowledge, merong power. Pag walang power, walang kuryente. Okay? So, paano ka magkakaroon ng knowledge? Okay, marami tayong babaguhin sa'yo. At alam nyo, kapag may knowledge na kayo, tandaan nyo, ang takot nawawala na. At pag may knowledge ka, ang duda nawawala na rin. At pag nawala ang takot at duda, umaaksyon ka. At kapag umaaksyon ka, napaka-imposible na hindi ka magkaresulta. Okay? So, ano kailangan kong gawin para magkaroon ng knowledge? Sabi ko nga, maraming tayong babaguhin sa'yo. At ang una mong babaguhin ay ang iyong attitude. Ano ibig sabihin ng attitude? The way we choose to look at things. Kung ano tingin mo sa isang bagay, yun po attitude nyo. Kung ang tingin nyo sa negosyong ito, small time lang, umasa kayo, check nyo, small time din lang.
Pero kung tingin mo sa negosyong ito, big time, umasa ka, big time din ang cheque mo. Kasi kung ang tingin mo rito, small time lang, ang galaw mo papetik-petik lang. Gagawin mo Vita Plus ngayon, next week hindi. Susunod na linggo, gagawin mo ulit, susunod na linggo, hindi ulit. Hindi pwedeng patay-sindi ka rito. Subukan nyo ito, pagawin nyo ng bahay. Pakulo ka ng tubig. Buksan mo kalan, patayin mo. Buksan mo, patayin mo. Buksan mo, patayin mo. Yung tubig kukulo? Hindi. Pero kahit mahina ang apoy, basta tuloy-tuloy, ang tubig kukulo. Yes, ganun din ang cheque mo. Kahit wala kang cheque ngayon, kahit maliit lang ang cheque mo, basta tuloy-tuloy ka lang, kukulo rin ang cheque mo rito. Okay? So, attitude. Nakataya dyan ay 100% attitude mo nakataya. Okay? Magbabase ang altitude, yung taas ng mararating mo, base sa attitude mo. Okay? At kasama sa attitude na yan, ang pagkakaroon mo ng GLLA. Good Learning Listening Attitude. Good learning attitude, siguro meron kayo. Kasi nandito kayo. Nag-aaral kayo ng negosyo, meron kang learning attitude. Ang hindi ako sigurado ay kung meron ka nito. Listening attitude. Gusto ko sana subukan. Pwede po bang pakagito kamay niyo lahat? Pero sign. Ang hindi sumunod, sinusumpa ko, hindi yayaman. Ganyan kamay niyo. Follow my instruction. Sundan nyo kung ano sasabihin ko. Pakilagay ito sa inyong chin. 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 Ito chick. Ito chin. Ano ba instruction ko? Hindi, before yun, tinagalog ko pa. Sundan nyo, sasabihin ko. Hindi ko naman sinabi, sundan nyo, gagawin ko. Iba naririnig, iba nakikita. Iba nakikita, iba naririnig. Ay, kaya naman pala. Kaya pala pag may nagsabi, ay, pyramiding yan, scam yan. Ay, ganun ba? Nag-three heads pa naman kami. Imbis na sila mahila mo, ikaw ang nahihila nila. Kapatid, kung yung nagne-negative sa'yo, mas hirap pa sa buhay, huwag kang makinig sa kanya. Kaya nga hirap ang buhay niya kasi negative siya. Kung yung mga taong nagne-negative sa inyo, kayang ibigay pangangailangan mo buwan-buwan, sige, makinig ka sa kanila. Pero kung hindi nila kayang gawin para sa iyon, isa lang ang papakinggan mo, walang iba kundi sarili mo. Kasi ikaw ang nakakita, kaya ikaw ang magtuloy, kunin mo lahat ng pangarap mo para sa pamilya mo. Malinaw po? Okay? So GLLA. Kasama sa GLLA na yan, ang pag-attend mo ng lahat ng training dito, 5 times or more. Sabi ng isa, Upline, bakit naman 5 times? Number 1 ako sa Tupperware nung araw. Tupperware yun, hindi Vita Plus yun. Naintindihan? Upline, bakit naman 5 times? Engineer ako. Engineer ka sa labas, hindi dito. Upline, bakit naman 5 times? Teacher ako. Teacher ka sa labas, hindi sa First Vita Plus. Kung kami magpapaturo tungkol sa mga subject, sa iyo kami lalapit. Kung kami magpapagawa ng building, bahay, sa iyo kami lalapit kung engineer ka. Pero pagdating sa First Vita Plus, makinig ka muna sa upline mo. Kasi siya ang nauna sa iyo rito, alam niya kung ano tama rito. Malinaw? Okay? So, pag-attend mo, 5 times or more. Bakit 5 times? Unang attend mo, na-excite ka lang. Sino hindi ma-excite sa 75,000 a week? 300,000 a month. Nakaka-excite yun, nakakabaliw. Hindi nga nakakabaliw kasi ang baliw, may tendency pang gumaling eh. Nakakabuang. Di ba? Imagine mo sa Pilipinas, kikita ka ng 300,000 a month. Nagigets nyo? Isipin mo kapatid kung ano pwedeng magawa mo para sa pamilya mo. Kung nagti-300,000 a month ka na. Okay? Tapos konting hirap, ayaw na. Nagtsatsaga ka rin sa 20 years mo ng trabaho na ang liit-liit na binibigay sa'yo. Tapos sa 300,000 a month, wala kang time. Mukhang maluwag ang tornilyo mo. Mali na po? So, unang atin, na-excite ka lang. Pangalawang atin, naintindihan mo na negosyo. Sabi mo, ganun pala. Para pala kumita ako ng 75,000 a week, kailangan pala maglabas ako ng 7,699. Siyempre, hindi ka naman pasasweldoin dito kung hindi ka kasali. Ano ba? Pangatlong atin mo, naintindihan mo ng malalim na malalim itong negosyong ito.
na ito pala ginagawa mo hindi para kumita ka lang. Na ito pala ginagawa mo para baguhin mo rin ang mga buhay ng mga taong makakasama mo. Iba na motivation mo. Hindi na pera-pera lang. Mission na ang dating sa'yo ng First Vita Plus. Lahat ng tao makaharap ko, hanguin lahat sa kahirapan yan. Okay? Pang-apat natin mo, memorize mo na to. Isang gano'n na speaker. Alam mo kung ano sasabihin na speaker eh. Pag gumano na speaker, alam mo kung ano susulat niya dyan eh. Alam niyo ba yung grupong ito, natandaan niyo? F4. Natatandaan niyo yung grupong yan? Di ba? Sino yung mga miyembro niya? Sino yung mga miyembro niya? Dao Mingsu, Chin Chan Su, di ba? Okay. Narinig niyo ba mga kanta nila? Naintindihan niyo? Pero bakit nakakanta ng bata? Intro pala, nakakanta na ng bata. Kasi, laging naririnig. Ganon din po. Kailangan lagi mo naririnig yung marketing plan, lagi mo naririnig yung training para mag-stuck sa isip mo yan at sa puso mo yan. Kasi hindi sa lahat ng oras kasama nyo apply nyo. Di ba? May mga oras na ikaw lang mag-isa, nagne-network. Paano kung may makausap kang taong gustong-gusto na sumali? Ipaliwanag lang yung negosyo sa kanya. Hindi ka marunong. Upline, asan ka ba? Upline. Kung lahat ng training nasa puso mo, nasa isip mo, right there and then, kaya mo ipaliwanag ang negosyo. Malinaw po? Okay? Panglimang attend mo, internalize mo na yan. Nasa puso mo na yan. Kahit bali-balig ta rin ang kausap mo, tanong niya, hindi ka nalilito, nasasagot mo siya. Di ba? Pasinin nyo yung mga team song nyo nung araw. Di ba? Pag narinig mo ngayon, napapapikit ka pa. Maganyan-ganyan ka. Kasi na-internalize mo eh. So, ganun din, pag na-internalize mo negosyo natin, kahit nakapikit, kaya mo ipaliwanag ang negosyo natin. Okay? Malinaw? Okay. So, attitude ha. Patutunayan ko sa inyo 100% attitude na nakataya. Base sa alphabet, ang A, pang ilan? Letter T. Ang I, pang ilan? Ang U. Ang D. Ang E. 1 plus 20. Plus 20. Plus 9. Plus 20. Plus 21. Plus 4. Plus 5. O, 99. Mag-aral ka nga na. 100%. 95 plus 5, 99. Kinupit mo pa yung 1%. 100% attitude. Hindi ka pa pinapanganak, may alphabet na. 100% attitude ang nakataya sa'yo dito sa negosyo natin. Malinaw po? Okay? Kayo ba nakakita na ng aeroplano? Sino ba nakasakay ng aeroplano rito? Taas ang kamay. Di ba ang aeroplano, bago mag-take off yan, buwebuelo pa. Tapos magre-revolusyon. Pag revolusyon ng aeroplano, ibibigay niya 100% niya para makabulusok siya. Okay? Umaangat na ganyan. Di ba habang umaangat ang aeroplano, may nakailaw? Ano nakalagay sa ilaw? Bawal tanggalin ng seatbelt. Bawal mag-CR. Di ba? Kasi hindi pa niya nakukuha tamang altitude. Pag nakuha na yung tamang altitude, tamang taas, mamamatay yung ilaw. Pwede ka na mag-CR, pwede ka na magtanggal ng seatbelt. Kapatid, bigay mo 100% mo. Papakit ka pa lang. Nakailaw pa. Hindi pwede magtanggal ng seatbelt, hindi ka pwede mag-CR. Kaya huwag ka CR ng CR, upo ka lang dyan. Kasi hindi pa nakukuha tamang altitude. Pag tamang altitude na, kapatid, doon ka na mag-CR. Gusto mo, sa CR ka pa matulog. Malinaw po? So, 100% attitude na kataya. Kasi kung aeroplano, hindi niya ibibigay 100% niya, pasin mo aeroplano, hindi makaka-take off yan. Kailangan ibigay yung 100%. Katulad mo rin, bigay mo 100% mo para maka-take off ka, makaangat ka sa negosyong ito. Malinaw po? Okay, ano pa? Number 2. Yung ating belief, dapat mataas. Ang isang bagay na hindi mo pinapaniwalaan, hindi mo yang ginagawa. Pero pag isang ang bagay, pinapaniwalaan mo, nilalaban mo pa ng away babagyan. Di ba ba? Di ba tayo, tiwalang-tiwala tayo sa Vita Plus? Tignan mo, pansinin mo, pag may namiminta sa Vita Plus, di ba nagagalit ka? Parang gusto mo sabunutan. Bruha ka, hindi ka naman sasali. Kung ano pa sinasabi mo. Di ba? Kasi naniniwala tayo na maganda ginagawa natin. Kaya tuloy, ang gandang gayahin yung attitude. Yung mindsetting ng mga nagwewelga, nagrarally, pansinin mo, belief level nila. Grabe. Kahit anong bomba ng bombero, tubig, kahit anong hambalos ng pulis, hindi mo sila mapatigil.
balik lang sila ng balik. Dapat ganun din tayo. Kahit anong bomba ng discouragement, kahit anong hambalos na rejection, hindi ka tumitigil. Balik ka lang ng balik. Kasi naniniwala ka na maganda ginagawa mo. Sino paniniwalaan mo? Unang-una't higit sa lahat, si God. Kundi dahil sa Kanya, lahat tayo wala dito. Kundi dahil sa Kanya, walang halamang gagamitin. Kundi dahil sa Kanya, walang doktor makakaisip kung paano gawin ang First Vita Plus. Kundi dahil sa Kanya, walang mamdoyin na makakaisip na gawin ang First Vita Plus. Okay? Kaya una mo siyang paniwalaan. Kaya kayo, tanggalin niyo na yung masyadong mapamahiin. Ano yung mapamahiin? Gabi pa lang, naka-mindset ka na. Okay? Naka-mindset ka na kung sino pupuntahan mo bukas. Paggising na umaga, bitbit ang clear book, dala ang bag, palabas ka na ng bahay, bigla na patingin ka sa langit. Madilim ang kalangitan. Masamang pangitain to. Di ka na tumuloy. Gabi pa lang, naka-mindset ka na kung sino pupuntahan mo bukas. Pagdilat ng mata, bitbit ang clear book, dala ang bag, nakalabas na ng bahay, nasa kali na, bigla may dumampusang itim. Masamang pangitain to. Itim ang nanay niya, itim ang tatay niya, di natural, itim din siya. Ano ba kinalaman sa prospect noon? Gabi pa lang, naka-mindset na kung sino pupuntahan bukas. Pagdilat ng mata, unang hinanap dyaryo. Nagpunta sa horoscope. Nakalagay sa horoscope niya, hindi ka mapalad sa makakausap mo ngayong araw na to. Hindi ka na tumuloy. Kapatid, tigil-tigilan niyo na pagbabasa ng horoscope. Subukan niyo bumili 5 dyaryo. Basahin mo horoscope mo. Magkakaiba. Di ba? Kaya kami mga Taurus, hindi kami niniwala sa horoscope. Okay? Kaya tigil-tigilan niyo na. Alam mo kapatid, kung gusto mong totoo mensahe, pagdilat ng mata, makipag-usap ka lang sa Kanya. At makukuha mo totoong mensahe. Malinaw po? Okay, sa unang mong paniwalaan. Bago ka lumakad, mag-pray ka muna. Lord, ipakilala mo, ituro mo sa akin yung mga taong gusto mong tulungan ko. Gabayan mo ko, ikaw kumausap sa kanila, and everything, siya na bahala sa iyo. Malinaw po? Okay, so si God, unang paniniwalaan. Pangalawa, yung kumpanya. Maniwala ka sa kumpanya ng First Vita Plus. Kung maraming pinayaman ng kumpanyang ito, maniwala ka, isa ka sa payayamanin ng kumpanyang ito. Okay? Kasi mga ibang dealer, kapag kaya kasama ng mga kaibigan, di ba, mga magkakaibigan, minsan ng reunion, nag-uumpukan, nagtatanungan yan eh. Pare sa ka nagtatrabaho ngayon? Di mo nakikita uniform ko? Globe. Proud na proud sa kumpanya niya. Yung isa naman tinanong, pare ikaw, saan ka nagtatrabaho? Di mo nakita uniform ko? San Miguel. Proud na proud sa kumpanya nila. Nung ikaw na tinanong, pare ikaw, saan ka ngayon? Diyan lang. Saan nga? Diyan lang sa maraming tao sa Ortigas. Hindi masabi Vita Plus. Totoo naman, malaki Globe. Totoo, malaki San Miguel. Pero ang malaki lang sa kanila, yung kumpanya nila. Hindi naman sila. Ang kumpanya mo malaki rin kasi international na tayo. At ang maganda, pati ikaw lumalaki sa kumpanya mo. Okay? So maniwala sa kumpanya. Ano pa? Paniwalaan mo rin yung ating produkto. Products natin. Okay? Kung marami na tulungan yan, maniwala ka na marami pang tutulungan ang produkto na yan. Okay? Huwag kayong mahiyang ipakilala ang First Vita Plus. Okay? Mahiya kayo ipakilala First Vita Plus kung marami nang namatay. Ang dami natutulungan ng produkto natin, di ba? Minsan nakakagulat nga kahit tayo, nagugulat tayo sa resulta ng produkto natin. Produkto na mismo ang nagsasalita para sa atin. Kaya ang ganda na sinabi ni Doc RC Custodio sa Kabuhayang Swak na Swak. Di ba sabi ni Doc RC, nandun na tayo sa border na hindi kayang ipaliwanag ng science kung bakit nakakagaling ang First Vita Plus, nakakapag-improve ng health ng mga tao. Okay? So huwag tayo mahiyak na ihalok ang produkto natin. Kaya kayo gagamit kayo ng produkto natin. Malinaw? Ano pa? Yung marketing plan. Maniwala ka sa marketing plan ng First Vita Plus. Kung maraming yumaman sa sistemang yan, maniwala ka, isa ka sa yayaman sa sistema ng First Vita Plus. Okay? Ano pa? Sino pa paniniwalaan mo? Yung upline. Sino yung upline? Kung ikaw to, kung ikaw yan ha, yung taong kumaladkad sa'yo, nananahimik ka sa inyo, pinaglabas ka ng 7699, yan ang upline mo. Paniwalaan mo yan. Kundi dahil sa upline mo, wala ka dito. Tandaan mo. Okay?
Kundi dahil sa upline mo, hindi mo makikita First Vita Plus. Kaya, mahalin mo upline mo. Okay? Kahit gaano kasama upline, kahit gaano kalupit ang upline, mahalin mo yan, irespeto mo yan. Kasi siya ang naging dahilan kung bakit nandito. Kumbaga sa siya yung iyong magulang. Siya yung nagluwal sa'yo. Di ba? Siya ang nagluwal sa'yo sa Vita Plus eh. Kaya magulang mo yan. Kaya tandaan mo si upline, magulang. Malinaw po? Okay. Mahalin mo yung upline mo yan. Kasi ibang mga dealer, hindi lang nasuportahan ng upline, galit na sa upline. Oh, gagalit na. Pinapatay na upline. Pag tinanong mo, sino upline mo? Wala na, patay na. Pero nakita mo yung upline, naglalakad. Ang sarap tanongin ng upline, patay ka na raw. Okay? Unawain nyo upline nyo. Okay? Ang upline mo, malaki grupo, baka hindi ka lang napapansin, hindi ka naman kumakalabit sa kanya, hindi ka nagpapasuporta. Sa laki ng grupo niya, marami siya iniintindi. Unawain mo, upline mo. Tandaan mo, magiging upline ka rin. Kung ano gawin mo sa upline mo, yun din ang gagawin sa'yo ng downline mo. Di ba copy business? Kopya-kopya? Pag minura mo upline mo, mumurahin ka rin ng downline mo. Pag pinatay mo upline mo, papatayin ka rin ng mga downline mo. Pero pag minahal mo upline mo, mamahalin ka rin ng mga downline mo. Malinaw? Okay? Okay, mahalin mo kahit gano'ng, kung kahit masama, may nagawa sa'yo mali yan, unawain mo yan. Upline mo yan. Kasi ganito yan eh. May halaga sa'yo yung upline mo. Nagtatalo si isip, si puso, tsaka si balat. Kung sino sa kanilang tatlo ang pinakamagaling na parte ng katawan ng tao. Sabi ni isip, mas magaling ako. Kaya nga ako nakapwesto sa itaas. Ako pinakamagaling. Sabi naman ni puso, mas magaling ako. Patayin na kayong lahat. Ako tumitibok pa. Sabi naman ni balat, mas magaling ako. Kung wala ako, nakalaylay kayo. Hindi sila magkasundong tatlo. Sabi ng tatlo, huwag na natin pag-usapan kung sino magaling. Pag-usapan na lang natin kung sino ang pinakawalang kwenta na parte ng katawan ng tao. At napagkasunduan po nilang tatlo na si puwet ang pinakawalang kwenta na parte ng katawan ng tao. Bakit daw po? Kasi po, kay puwet daw lumalabas yung lahat ng dumi. Nung nagkwekwentuhan yung tatlo, nakikinig si puwet. Nagtampo si puwet. Nagsara. Ayaw niyang maglabas. 1 linggo na, 2 linggo na. Hilong-hilo na si isip. Hilong-hilo na si puso. Si balat ginagalis na. Sabi ng tatlo, suyuin na natin si puwet. Sabihin natin kay puwet, siya na ang pinakamagaling na parte ng katawan ng tao. At ganun po ginawa nila. Sinuyo nila si puwet. At nung masuyo nila si puwet, dun lang nagbukas si puwet. Kapatid, kahit mukhang puwet ang upline mo, may halaga yan. Okay? Kaya kung katabi mo upline mo ngayon, tignan mo siya. Tignan mo. Hindi mo kampwit yan. Yan ang angel ng buhay mo. Kaya pasalamatan mo upline mo. Sabi mo, upline, thank you, upline. Okay? So may halaga sa yan. Ang trabaho ng upline, i-power ang downline. Tandaan mo ha, downline, love and respect your upline. Downline naman, love and support your downline. But don't fall in love with your downlines. Ibang usapan yan. Malinaw? Okay? Trabaho ng upline, i-power si downline. Kaya ikaw upline, pag lumapit sa'yo downline mo at nanghihina, i-power mo naman. Halimbawa, lumapit ang downline mo, upline, mukhang hinang-hina na ako upline. Hindi ko na kaya upline. Yung ibang upline, sinasabi ganito, oo nga, sige, umayaw ka na, mag-quit ka na. Huwag naman ganun. I-power mo, downline mo, nanghihina yun eh. Ano ba naman yung konting tapik sa balikat? Di po ba? Ang laking bagay sa mga downline mo noon, matapik mo sa balikat. Kaya mo yan. Okay lang yan. 3 tapik lang yun eh. Kaya mo yan. Okay lang yan. Pag naka-4 na tapik ang upline mo, iba ibig sabihin nun. Ang tanga-tanga mo. Mag-invite ka kasi. Kaya mamaya, pag tinapik ka ng upline mo, bilangin mo. Pag naka-4, upline, iba ibig sabihin yan, upline ha. Okay? So, pag ikaw upline, lobat, huwag kang papakita sa downline mo. Kasi mahahawa sila ng pagkalobat mo.
Tandaan mo, mga downline mo, kumukuha ng lakas sa yan. Kaya pag ikaw lobat, ang gagawin mo upline, go up. Doon ka magpa-power sa upline mo. Pag power na power ka, go down para mahawa sila ng power mo. Pag lobat, go up. Pag power, go down. Malinaw? Pag lobat ka, papakita sa kanila, mahahawa sila, maglolobat din yan. Di ba, copy business? Lalo na pagka araw ng Biyernes, malit lang ang cheque mo, nakita ka ng mga downline mo. Upline, magkano cheque mo? Power! Upline, magkano nga? Grabe! Di pag nagkwentuhan sila, magkano cheque ni upline? Power daw eh. Magkano nga? Grabe! Hindi nila alam, 450 ka nung araw na yon. At least power ang mga downline mo. Hindi sila maglolobat. Malinaw po? Okay, tandaan mo ha. Love and support your downline. Pag lobat ka, go up. Go to your upline. Doon ka magpa-power. Pag wala tong upline na to, go to the next upline. Okay? Pag wala pa rin tong upline na to, go to the next upline. Kaya kayo dapat inaalam nyo bloodlines nyo kung kanino kayo nakasunod. Okay? At pag wala pa rin tong upline na to, go to the next upline. Siguro si Ma'am Doy na yan. At huwag nyo kalilimutan, ang greatest upline natin lahat. Siya hindi mangiiwan sa'yo. Forever, kasama mo siya. Ikaw lang ang nangiiwan sa kanya. Malino po? Okay? Ano pa? Sino pa paniniwalaan? Yung mga downline. Okay? Yung mga downline. Sino yung mga downline? Okay. Yung mga tao sa ibaba mo, yan ang downline mo. Pag wala kang tao sa ibaba, hindi ka pa upline. Downline ka pa rin. Mag-invite ka naman. Okay? Para mag-upline ka na. Okay. Uplines. Remember, huwag niyong ipapakilala yung tao nyo as downline pagkaharap siya. Halimbawa, kaharap siya. Ito nga pala, downline ko. Kasi magtatampo yan. Kasi salit ng downline, nakaka-down. Okay? Magtatampo yan. Downline pala, ha? Plus outing kita. Okay, magtatampo. Magtatampo yan. Dapat, pwede mo siyang tawagin downline mo kung hindi siya nakaharap. Oo, downline ko si ganito, downline ko si ganon, okay lang yon. Pero pag kaharap siya, huwag mo sasabihin, eto downline ko. Di ba meron pa tayong strong side tsaka weak side? Ito nga pala downline ko sa weak side ko. Nakalugmok na, tinadyakan mo pa. Pakilala mo yung downline mo sa ibang tao as business partner mo. O kaya leader sa grupo nyo. Halimbawa, ito nga pala isa sa mga business partner ko sa negosyong ito. Ito nga pala, isa sa mga leader sa grupo po namin. Kaya kung medyo tutulog-tulog yan at narinig yung salitang leader, oo, leader ako. Gaganahan siya na trumabaho. Malino po? Kaya business partner or leader ang pakilala mo sa kanya. At downline, remember, wala kang karapatan magsabi na kaya kumikita upline mo dahil sa mga trabaho mo. Tandaan nyo po, isang side ka lang ng upline mo. Maaring ikaw kumikita na ng malaki, maaring si upline hindi. Hindi hataw yung grupo niya sa kabila. Kaya wala kang karapatang magsabi na kaya kumikita si upline dahil sa trabaho mo. At huwag mo na intindihin si upline. Tandaan mo, hindi si upline ang negosyo mo. Ang negosyo mo, simula sa'yo, pababa. Malinaw? Kung si upline nagpi-50,000 a week, sabihin mo, ako, kaya kong mag-75,000 a week. Pero ang respeto sa upline, tandaan nyo, huwag mawawala. Yan ang magulang mo. Malinaw? Kaya si upline, tandaan mo, magulang. Malinaw? Okay. Ano pa? Yung mga crossline. Okay? Crossline. Sino yung crossline? Hindi mo upline, hindi mo downline, ano silang dalawa? Crossline sila. So kayo, makipagkaibigan kayo sa mga crossline nyo. Kasi yung mga crossline nyo, yan po yung mga taong makakatulong din sa'yo habang ginagawa mo negosyo. Kasi nga kanina, diba sabi ko, hindi sa lahat ng oras kasama nyo upline nyo. So gawin nyo, makipagkaibigan kayo sa crossline nyo. Para kung meron kang mga tanong, meron kang problema tungkol sa pagninegosyo mo, at least, maitatanong mo sa crossline mo kung may mga kaibigan ka. Malinaw? At pag nakipagkaibigan kayo sa crossline nyo, alamin nyo background nila. Ano dating trabaho, ano profession niya. Para kung nagkataon na may bisita ka na katulad ng profesyon ng crossline mo, pagharapin mo sila. Halimbawa, may guest kang teacher. Ipakilala mo yan sa crossline mong teacher din. Kasi mamomotivate yung guest mong teacher.
Iisipin niya, itong kausap ko, teacher. Kumita siya rito. Ako, teacher din. Eh di magagawa ko rin to. At kikita rin ako. So, mamamotivate siya. Kasi pag hindi mo minatch yung tao, hindi ka nag-match. Halimbawa, guess mo, janitor. Tapos may mayroon kang cross-trained abogado. Pinakilala mo yung guess mo, janitor. Ano isipin ng janitor mong guess? Kaya po kumita yan dito kasi abogado po yan. Janitor lang po ako. Dapat minamatch siya po ang tao. Parang ganito po yan. May isang turista, naggagala sa zoo. Nang matapat siya sa unggoy, natuwa po siya kay unggoy. Kasi habang naggagala itong turistang to, kumakain ng mani. Nung matapat kay unggoy, inabutan niya ng mani si unggoy. Ang ginawa po ng unggoy, kinuha yung mani. Tinignan, pinasok sa puwet, tapos kinain. Sabi ng turista, teka, mukhang mali nakita ko. Inabutan niya ulit ng mani. Ginawa ni unggoy, kinuha yung mani. Tinignan, pinasok sa puwet, tapos kinain. Ay sabi ng turista, ay mali na to. Isusumbong ko to sa caretaker niya. Mamang caretaker, halika. Takbo yung caretaker. Bakit sir? Kinagat po ba kayo? Sabi ng turista, ay hindi ako kinagat. Gusto ko lang paalam sa'yo na nakapakabastos ng unggoy niyo na to. Sabi ng caretaker, naku sir, nagkakamali po kayo. Yan po ang pinakamatalinong unggoy dito sa zoo namin. Paano mo nasabi matalino? Tignan mo ha. Inabutan niya naman yung unggoy. Kinuha ni unggoy. Tinignan. Pinasok sa puwet. Tapos kinain. Yan ba matalino? Sabi ng caretaker. Sir, may istorya yan. Sir, nung isang araw, may naggagala rito katulad nyo. Okay? Naggagala siya rito. Habang naggagala yung turista, kumakain ng santol imported. Nung matapat kay unggoy, natuwa po siya kay unggoy, binigay niya yung santol. Si unggoy po, nasarapan sa santol. Pati buto, nilunok ang lalaki ng buto. Nung time na ilalabas na niya, okay, yung mga buto, sir, 4 na kaming humahawak dyan. Nagkakanda-ihit siya si unggoy kasi nagkanda pilas-pilas yung puwit niya para mailabas lang yung buto, sir. Kaya sir, nagtanda si unggoy na lahat na ipapasok niya sa bibig niya, dapat minamatch niya muna sa butas ng puwit niya. Yun po ang proper matching. Dapat proper matching ng tao. Hindi pwedeng hindi magkamatch yung tao kasi hindi mamotivate ang guest mo. Dapat teacher sa teacher, abogado sa abogado, janitor to janitor. Malinaw? Kung hindi mo alam ang profesyon, alamin mo probinsya. Ilocano ba siya? Kapampangan ba siya? Bisaya ba siya? Chinese ba siya? Para kung meron kang guest na makatulad ng probinsya ng kakrossline mo, pagharapin mo sila, magkakaintindihan sila. Kasi tayo mga Pilipino, ito, nature na natin to. Pag napunta tayo na ibang lugar o ibang bansa at may nakausap tayong kababayan natin, di ba palagay na po ang loob natin doon sa lugar na yon? Di ba? So, ganun din po yung mga bisita nyo. Pag may nakausap siya rito na kababayan niya, palagay na loob niya sa negosyo natin. Mali na po? So, ano pa? Number 4. Okay, number 3. At higit sa lahat nga pala, ito kung kalilimutan, paniwalaan mo sarili mo. Kasi pag hindi ka naniwala sa sarili mo, sino pa po maniniwala sa inyo? Dapat kapatid, una mo munang paniwalaan ang sarili mo. Okay? Maniwala ka muna bago mapaniwala yung ibang tao. Okay? So ano pa? Letter C. Okay, madali lang tandaan to A, B, C. Hanggang Z tayo. Hindi, baka tulog na kayo lahat niyan. Okay. So yung ating commitment, dapat malalim. Okay? Hindi pwede na pag ginawa mo Vita Plus, ang sagot mo lang, I'll try. Mababaw pong commitment yan. Sino rito ang mag-asawa na magkatabi? Taas ang kamay. Ma'am, mamaya pag uwi niyo sa bahay niyo, tanongin mo si sir, mamahalin mo ba ako habang tayo nabubuhay? Sabi ni sir, I'll try. Ano gagawin mo kay sir? Sakal yan. Di ba? Kasi mababaw na commitment. Hindi rin pwede na ang sagot mo, I'll do my best. Kanta yan Dapat ang sagot mo, pag ginawa mo Vita Plus, I'll do whatever it takes.
Kahit ano mangyari, magba-Vita Plus pa rin ako. Kahit wala akong pamasahe, magba-Vita Plus pa rin ako. Kahit putulin mo katawan ko, gagapang ang kalahati papuntang Ortigas at magba-Vita Plus pa rin ako. Bakit? May commitment ako sa pangarap ng pamilya ko. Gets nyo? Dapat aliman nyo ang commitment nyo. Dapat alam nyo kung bakit ito ginagawa. Para kanino ba itong hirap na to? Nagigets nyo? Kasi may mga ibang tao, konting discouragement, konting rejection, bumibigay na lahat. Alam mo kapatid, pag pamilya nakataya, whatever it takes, gagawin natin. Parang ganito yan. May isang building na nasusunog. Nandito, mga bumbero. Nandito naman, mga ususero. Okay. Maya-maya, nagsigawan ng mga tao. Bakit? May isang bata na mahuhulog sa building. Nung mahulog ang bata, walang ano-ano, may isang babae na tumakbo na medyo may katabaan at nasalo niya yung bata. Palakpakan ng mga tao. Sabi ng mga bumbero sa kanilang hepe, Hepe, ganun ang gawin natin sa mga susunod na sunog. Ililigtas natin yung mga bata, maging hero tayo para sikat tayo sa mga tao. So kinabukasan, nag-training yung mga bumbero. Naghuhulog sila ng manika, parehas ang taas, parehas ang layo, tumatakbo sila, hinuhulog nila ang manika, sasaluin nila. And sad to say, lahat ng manika lumalagpak sa lupa. Hindi nila masalo. Sabi ng ibang bumbero, Hepe, baka naman yung babae runner. Mag-hair tayo ng runner. So nag-hair sila ng runner. Ganun pa rin. Sa lupa pa rin bumabagsak yung mga manika. Habang nagpapahinga sila, biglang dumaan yung matabang babae. Sabi ng mga bumbero, Sir, ayun yung matabang babae. Interviewin natin, ano sikreto niya? Bakit niya nagawa yung kabayanihan na yun? In-interview nila. Ma'am, nakita namin yung kabayanihan ginawa mo no isang araw. Ma'am, bilib po kami lahat sa inyo. Ma'am, gusto namin kayong gayahin. Ma'am, ano ba sikreto nyo? Sabi ng babae, Sir, mukhang pagod na po mga bumbero nyo. Pauwi niyo na po sila. At pabalikin na lang natin sila bukas. At sabihin niyo sa kanila, pagbalik nila rito bukas, isama po nila yung mga anak nila. At yun po ang mga hiuhulog natin dito. At tignan natin kung hindi nila masalo ang anak nila. Ano punto kapatid? Pag pamilya nakataya, whatever it takes, gagawin natin yan. Malinaw po? Walang hirap-hirap, walang negative-negative. Gawin natin para sa pamilya natin. Itong Vita Plus. Okay? Kaya kayo, I suggest, maglagay kayo ng mga picture ng pamilya nyo sa clear book nyo. Para kung may mga nakakausap ka, na-encounter ka ng mga negative na tao at nine-negative ka nila, buksan mo lang ang clear book mo, tignan mo ang mga ngiti ng anak mo at sabi mo sa sarili mo, ipagpapalit ko ba ang pangarap ko sa kanila sa isang negative na to? Kapatid, lalalim ang commitment mo. Whatever it takes, gagawin mo ang negosyo natin. Malinaw? Okay? Pangapat, dapat yung ating desire laging burning yung ating desire. Burning. Ano sa Tagalog ng burning? Naglalagablab, nag-aalab. Ang desire, ano sa Tagalog? Naglalagablab na pagnanasa. Parang manyak naman ang dating nun. Nag-aalab, nakagustuhan na lang. Okay? Dapat yung ating burning desire na gawin ang negosyo ito lagi mainit. Huwag niyong palalamigin yan. Okay? Kasi kung maglalagay tayo dito ng isang apoy ngayon, na may mga panggatong, halimbawa may apoy tayo rito. Apoy. May panggatong yan dyan eh. Yung mga panggatong yan. Yung mga panggatong na yan, nagbabaga, nag-aapoy yan. Subukan yung humila ng isang panggatong, ilayo mo ng konti. Kung kanina nagbabaga yan, mamaya, usok na lang yan. Pero ibalik mo yan doon, magbabaga ulit. Okay? Ganun din tayo. Subukan mong wag makibalita sa call sa Vita Plus. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Subukan mo wag makipag-usap sa upline mo, wag ka pumunta ng opisina. Pakiramdam mo parang naubos na kakilala mo. Usok ka na lang. Pero pag pumunta ka sa opisina, pumunta ka sa mga training na ganito lagi, paglabas mo ng seminar room,
Kung bago ka pumasok, parang naubos ang kakilala, paglabas mo ng training, nanlilisik na naman ang mata mo. Asan ba yan mga prospect na yan? Asan ba yan? Di ba? Kahit hindi ka kilala, nai-invite mo. Kasi bakit? Nag-alab ka na naman ulit. Kaya dapat laging burning and desire natin. Paano ba mananatiling burning and desire? Pagpunta sa opisina. Pag-attend ng mga seminars, mga training. Pakipag-usap sa upline. Mananatiling burning ka. Kasi mga idam dealer, pag tinetext ng upline, nagagalit. Ano bang upline to? Text ng text sa akin. Siguro gusto kong makita nito. Wala pong gustong makakita sa inyo rito. Kaya ka tinetext ng upline mo, gusto niya makuha mo ang mga nakukuha niya. Kaya dapat kayo pasalamat kayo kung nagte-text ang upline niya sa inyo. Ang ibig sabihin, may malasakit siya sa pangarap mo. Matakot po kayo pag hindi na nag-text sa inyo ang upline nyo. Ang ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo. Malinaw? Okay? Kaya isang paraan yun para manatiling burning pagkausap sa upline. Ano pa? Pakikinig ng mga musika na may-inspire kang gawin ang negosyo to. Hindi yung hirap ka na mag-invite, pinapakinggan mo pa, parang di ko yata kaya. Talaga hindi mo kaya, sabi ng kanta. Dapat ang papakinggan mong kanta, unti-unting mararating. Di ba para power na power? Okay? Ano pa? Para manatiling burning? Pagbabasa ng libro about networking. Ako dati hindi ako mahilig magbasa. Pero nung mapasok ako sa negosyong ito, nahilig akong magbasa. Tandaan nyo, every day is a learning day. When you stop learning, you stop leading. Mapapag-iwanan po kayo. Okay? Punta kayo ng National Bookstore, maghanap kayo ng mga libro. Hanapin nyo ang libro ni Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Hanapin mo ang libro ni John Maxwell, magaganda po yun. Libro ni Og Mandino, ang title ng libro niya, The Greatest Salesman in the World. Okay, mga libro ni Boss Sanchez, magaganda na rin. Medyo related na rin po sa ating negosyo. Okay? So, galing nyo magbasa. Kung wala kayong pambili, pwede naman makibasa sa National Bookstore, di ba? Halimbawa, ngayong araw na to, isang chapter. Bukas, pangalawang chapter. Pangatlong araw, 3 chapter. Pangapat na araw, hinihintay ka na ng gwardiya. Ikaw pala yung nagbubukas ng mga libro dito. Kaya hindi ibig sabihin, mag-invest naman po tayo para sa sarili natin. Ano ba naman yung libro na yon? So, 300, 200, kung yayaman naman po tayo. So, mag-invest po tayo. Malinaw? Okay? Ano pa? Okay, yung dapat din lagi tayong excited. Excited po ba kayo? Yes! Okay, sabi ng isa, excited po ba kayo? Yes. Excited po ba? Yes! Yes. At ang mga taong excited, yan po'y mas mabilis gumalaw kaysa sa taong hindi excited. Kung ang taong hindi excited, kung lumakad, normal. Pero mga taong excited, pag yan po'y naglakad, pag ganito. Imaginein mo, araw-araw ka lumalabas ng bahay, nakikita ka ng mga kumare mo, kumpare mo, at tinatawag ka, mare, pare, daan muna. Ano sinasabi mo? Mamaya na, nagmamadali ako eh. Ano kaya isipin ng mga kumare, kumpare mo? Napakaganda ng negosyo ng taong yan. Laging nagmamadali. Laging excited. O pag malayo na sila, di ba gala mo na lakad mo? Pakitang tao lang pala. Pangit naman na ilang linggo ka nakikita excited. Kada lumalabas ng bahay. Tapos isang araw, nung lumabas ka ng bahay, may sinisipa kang lata. Sabi ng kumari mo, siguro wala nangyari sa Vita Plus noon. So dapat manatilihin laging excited. At ang mga taong excited, yan po'y laging nakangiti. Nakakita na ba kayo na excited na hindi nakangiti? Wala namang ganon, di ba? Kaya mamaya, kung hindi ka sanay ngumiti, pag uwi sa bahay, kumuha ka ng salamin. Huwag mo tong gagawin na may nakakakita. Baka sabihin ng kumari mo, naku, nag-Vita Plus na, naloko na si Mare. Okay, kulong ka sa banyo, kaya sa kwarto nyo. Tapos bilang ka ng 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mag-aral kang ngumiti. Kasi ang ganda po na lumalapit ka sa prospect mo, nakangiti ka na. Di ba? Tandaan nyo, walang tao na gustong sumama sa taong malungkutin. Mga taong nakasimangot. Ang mga tao, gusto niya sasamahan, yung mga taong nakangiti, masasaya. Para mahawa rin siya, maging masaya rin ang buhay po nila. Okay? Kasi tingnan nyo, ang gandang tingnan nakangiti. Oh. Di ba ang gandang tignan? Wala pang matayan, pero mas magandang tignan to. Lalo na pag nilagyan ko pa ng matayan, oh, tignan mo. Di ba? Ang gandang tignan. Pag nagsabog ng barya galing langit,
Sa nakasimangot, tatalbog. Eh, ikaw nakasalo. Eh, di lahat ng biyaya sa'yo napupunta. Di ba? Kaya dapat nakangiti kayo. Kaya lang, pag nag-practice ka, huwag mong sosobrahan. Baka mag-lock naman yung Diyo mo rito. Ang sagwan tignan. Namatayan ka lang ng kapitbahay, nakamatayan ka ng kamag-anak, nakangiti ka pa, nakikiramay ako. Pwede ba yung ganun? Okay? Okay, so lagi excited dapat ha, pag ginagawa negosyo. Kasi yung excitement level mo, pag mataas ang excitement level mo, nakakahawa yan eh. Mahahawa yung mga kausap niyo po. Malinaw? Ano pa? At dapat, focus lang tayo. Kung Vita Plus lang, all the way. Wala ka na ibang networking na gagawin. Kasi mga ibang dealer sasabihin, ang ganda ng Vita Plus, ito maganda rin. Hindi pwedeng ganun. Pag sinabi mo maganda Vita Plus, all the way maganda Vita Plus. Tandaan nyo, nakasulat po sa Bible, we cannot serve two masters. Kung Vita Plus lang. Kasi may mga ibang dealer, pupunta sa kumari niya, mag-aalok ng Vita Plus. Mare, maganda sa Vita Plus, maganda sa kalusugan to. Eh sabi ng kumari niya, ay meron na ako niyan, kasi kapatid ko dealer. Ay ganun ba? Meron ako rito, langgunisa tocino, baka gusto mo. Ay hindi ako kumakain ng langgunisa tocino eh. Ay ganun ba? Mare, meron ako rito mga makeup, mga pabango. Ay hindi ako nagme-makeup eh. Si pare, baka walang insurance. May insurance ako rito. Ay may insurance na kami. Ang hirap ang bentahan, Mare. Mare, ang daming puting buhok. Piso, isang puting buhok, bunutan kita. Ang daming dalang negosyo. Kapatid, kung Vita Plus lang. Mag-focus ka. Kung parehas din lang ang gagawin mo, doon ka na sa mas malaki pakinabang mo. Malinaw po? Huwag nyo nang hintayin na lahat tayo lagyan ni Ma'am Doyi ng tapa-oo. Alam niyo yung tapa-oo? Yung nakalagay sa kabayo rito? Yung bakal? Alam niyo kung bakit may ganun ng kabayo? Kasi ang kabayo, pag walang tapa-oo, nadidistract siya. Kailangan kabayo, focus lang sa isang lugar. Ang pangit pong tignan pag may tapa-oo kayo. Imagine mo, kumukuha ng cheque na may bakal ka rito. Diba? Kaya, Vita Plus lang, all the way. Wala ka ng ibang MLM o networking na gagawin. Malinaw? Okay? So, pakiganito kamay nyo. Natuto ba kayo? Natuto? Okay, ito kamay. Lagay sa no. Okay? Ready? 1, 2, 3. Okay, bali na po mga sungay nyo. Good morning. Maraming salamat po.